hirit, unang hirit. Okay, nagbabalik po unang hirit. Good morning. Narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Kaya update agad tayo sa Bagyong Pedring sa inilabas sa latest weather bulletin ng Pag-asa kay alas 5 ng umaga. Napanatili ng Bagyong Pedring ang kanyang lakas habang tinutumbok nito ang Isabela, Aurora area. Huling namataan ng Bagyong Pedring sa layong 200 at 60 kilometro sa silangan, hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay na bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 100 at 10 kilometro bawat oras at pagbugso na aabot naman sa 100 at 40 kilometro bawat oras. Kumikilos po ito sa direksyong Kanluran, hilagang Kanluran at ang bilis niya ay 17 kilometro bawat oras. Kaya bilang babala, nakataas na po storm signal number 2 sa Isabela, Aurora, Catanduanes, Polillo Island, Camarines Norte at Camarines Sur. Habang signal number 1 naman sa Albay, kabilang na ang Bures Island, Sorsogon, Quezon Province, Quirino, Ifugao, Nueva Vizcaya, Baunang Province, Kalinga at Cagayan. Inaabusuan po ang mga nasa nabanggit na lugar na maging handa sa landslide at flash flood dala ng Bagyong Pedring. O yung mga kamag-anak ko dyan sa Catanduanes, Aldea, ingat kayo dyan. At dahil nga po sa inaasahan namang pagtama ng Bagyong Pedring sa ating bansa, I am ready na agad ng ilan nating mga kababayan. Sa lalawigan po ng Albay, agad na naglabas ng kautusan si Governor Joey Salceda na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga bahaing lugar doon. Kabilang dito ang mga bayan ng Owas, Libon, Olangi at Malinaw. Sinuspindi na rin ng klase sa lahat ng antas ngayong araw sa buong lalawigan. Maging ang paglalayag po ng mga mangingisda, bawal na rin po muna. Mahigpit rin ipinagbabawal ang pagtawid sa ilog at bahang lugar. Sa Tugigaraw naman po Cagayan ay naghahanda na rin ang Community Defense Center ng Philippine Army sa paparating na Bagyong Pedring. Sinasanay na nila ang halos 200 reservist at sibilyan para sa Disaster and Emergency Response Training na re-responde sa panahon ng sakuna. Ang mga magsasaka naman po ay sinasamantala ang magandang panahon para makapag-ani ng mga mas maaga. Sa pinauling balita sa Bagyong Pedring, makakapanayam natin sa pamamagitan ng telepono si Rene Pasyente, weather forecast ng Pag-asa. Rene, good morning. Ay, Igan, magandang umaga. O, sa tinatahok na direksyon nitong si Pedring, kailan ito tatama sa lupa? Igan, inaasahan natin na bukas ng umaga tatama ito dito sa may Aurora at Isabela area. Anong oras yun, Rene? More or less, Igan, mga 8 to 10 ng umaga. Ng Kung umaga? hindi magbago yung direksyon at saka yung bilis niya. Oo. Pero ngayon wala pa sa lupa, no? May epekto na ba ito dito sa Metro Manila? Igan, yung mga pag-ulan, dala ng bagyo ito dahilan sa hinihigop niya yung habagat. Kaya nagkaroon tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Visayas area at saka sa Bicol area. Ba malaki-laki yata ang diameter nito, Tama ba rin malaki-laki ito? Oo, tama ka, Igan. 300 yung radius, so 600 yung diameter. Okay. Pero bukod sa Metro Manila, yung mga may signal na lugar, talagang mapanganib na yung si Pedring, Rene. Totoo po yun, Igan, kasi may kalakasan yung bagyo natin. Kahit storm pa lang siya, pero umaabot na sa 110 kilometers per hour. Oo. At may pagbugso na umaabot sa 100 at 40 kilometro bawat oras. At dahil nasa dagat pa, lalakas pa ito. Totoo po yan, Igan. Inaasa natin nga ngayong araw, within the next 24 hours, ay magiging isang ganap na bagyo. So maghapon naman, balikan ko lang Metro Manila, maulan tayo o makulimlim lang? Maulan din, Igan. Maulan. Opo. Okay, Rene, maraming salamat. Welcome po. Rene Pasyente po, ang weather forecaster ng Pag-asa. At bukod sa binabantayan nating Bagyong Pedring, eksaktong 2 taon na ang nakalilipas mula nang maramdaman natin ang hagupit ng Bagyong Ondoy na nagpalubog sa maraming bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya. Kung inyong matatandaan, maghapong walang tigil ang malakas na ulan noong September 26, 2009 na naging dahilan sa pagkakalubog hindi lamang sa tubig, kundi maging sa putik ng ilang bahagi ng Rizal, Marikina at Pasig. Ang resulta, maraming na-stranded sa mga daan at maraming sasakyan na napinsala ng malakas na agos ng baha. Isa sa labis na napinsala doon ang Provident Village kung saan nakatira ang aktres na si Christine Reyes. Siksikan din ang mga evacuation centers sa dami ng mga residente nasira ang mga bahay. At dahil nga isa Marikina sa labis na hinagupit ng Ondoy, magkakaroon ng ilang programa ngayong araw para gunitain ang kalamidad na ito.
Kabilang sa highlight ang pagkakaroon ng fluvial procession ng imahe ng Our Lady of the Abandon sa Marikina River at tree planting event sa Marikina Watershed. Sa Provident Village naman mag-aalay na isang misa mamayang alas 10 ng umaga. Kaya kamustahin na natin ang mga paghahanda sa Marikina City para sa paggunita nila sa ikalawang anibersaryo ng pananalanta ng Bagyong Ondoy. Kasama natin doon ngayon si Susan Enriquez. Susan, good morning. Yes, good morning, Lynn. Medyo maambon dito sa Marikina sa paggunita po nila ng ikadalawang taong anibersaryo ng Ondoy. Kung matatandaan po dito sa Marikina, 68 po ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Ondoy. 2 taon na ang nakalilipas at 13 sa 16 na barangay nila ang nalubog sa tubig baha dahil nga dito sa laki ng tubig umabot sa 23 meters above sea level ang tubig baha na dumaloy dito po sa kabuuan ng Marikina. Ngayong araw na ito ay magkakaroon po ng fluvial procession. At syempre kasama doon sa procession ang kanilang kanilang Our Lady of the Abandoned. Yan po ang pinakasanto ng mga taga Marikina at ilalagay din nila yung kanilang statue marker itong si Marikitna na isang legendary character dito po sa lungsod ng Marikina. Magkakaroon po ito ng bulaklak at yung bulaklak na ito ay ilalagay nila doon sa 23 meters above sea level. Ito po yung simbolo kung saan ganito ang taas ng tubig na inabot ng Marikina nung kasagsagan po ng bagyong Ondoy. So yan po ay magaganap ngayong araw nito. 6:30 nakatakda sila magtipon-tipon dito sa Marikina River para sa mga programang nakahanay sa araw na ito. Mula po rito sa Marikina River, back to studio. Maraming salamat, Susan Enriquez. Sa ibang balita naman, dagsa ang nakikiramay sa ating kapusong si Camille Prats sa pagpanaw ng mister niyang si Anthony Lensangan noong Biyernes dahil sa sakit na nasopharyngeal cancer. Nasa pag-amin ni Camille, labis daw niyang ikinabigla ang maagang pagpanaw ng kanyang asawa. Noong mga panahon daw na may iniindang karamdaman si Anthony, naging matatag daw si Camille para sa kanyang asawa. At sa kabila ng kalungkutan at malaking pagsubok na kinakaharap, nagpapatatag daw siya para sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Nathan. Kahit masakit, unti-unti na lamang daw niya tinatanggap ang pagkawala ng kanyang mister. Sabi ko sa kanya, sige na magpahinga ka na kasi sabi ko, you fought very hard for your life. Sabi ko, it's been a year already. Sabi ko, so if it's time for you to go, at kung pagod ka na, sabi ko, sige na. Niyak naman ako doon. Okay, nakikirami po kami kay Camille, no? Camille Prats. Samantala, pasadahan naman natin ang aksyong balita sa mga ito sa ating Ronda Reports. Sugatan ng isang lalaki matapos salpukin ng isang umaharurot na AUV sa Cubao, Quezon City. Yan ang Ronda Report ni Katrina Son. Katrina? Yes, Igan. Isang lalaking nakahondusay ang natagpo ang duguan sa gitna ng kalsada sa tapat ng isang bus terminal sa Cubao bago mag-alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa taxi driver na si Nestor Andres, binabaraw ang biktima sa gitna ng kalsada ng sinasakyang pampasaherong bus nang biglang masagasaan daw ng rumaragasang AUV na may plate number umanong NIO 918. Sa lakas ng pagkakabangga, pumailalim pa daw ang biktima sa loob ng isang nakaparadang taxi. Agad namang hinabol ni Andres ang AUV at nang may makitang pulis na nakasibilyan, nagpatulong ito upang habulin ang nasabing sasakyan. Nang kanilang maabutan sa may kanto ng Aurora Boulevard, binuksan ng may-ari ng AUV ang nasabing sasakyan, ngunit bigla na lang itong humarurot nang mag-go na ang stoplight. Ang driver ng AUV at ang isa pang sakay nito ay nasa edad 21 hanggang 22 anyos. Isinugod agad ang biktima sa East Avenue Hospital at nasa kritikal na kondisyon. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ito ng QCPD upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at kung sino ang nagmamay-ari ng naturang sasakyan. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Samantala, isinailalim na ng Department of Foreign Affairs Alert Level 4 ang kabisera ng Yemen sa Sanaa. Yan naman na ipinatupad na roon ang mandatory evacuation o sapilitang paglilikas sa mga Pilipino. Ayon sa DFA, humigit kumulang 1,200 Pinoy ang nasa Yemen, pero halos 300 pa lang sa kanila ang naililikas. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng Philippine Embassy sa mga kababayan natin nasa Yemen na gusto ng lumikas. Samantala, sa iba pang bahagi ng Yemen, voluntary repatriation pa lang po ang ipinatutupad. At sa mga mahilig naman dyan sa mga ukay-ukay, alam nyo bang karamihan sa mga ito ay pinupuslit lamang, kaya't maituturing na smuggled o hindi nagbabayad ng akbang buwis. Kaya naman si Oriental Mindoro 2nd District Representative Reynaldo Umali